Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po tayo ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong House of Representatives. Sa pangunguna po ng House Committee on Justice, Chairperson Representative Luis Tro, yung may utang po sa Vice President na hindi bababa sa 8 million. Ayon po kay Luis Tro, mga kababayan, ayon po sa kanya, handang magsagawa ng pagdinig sa impeachment complaint kahit nakarises ang Kamara. Kahit po nakabreak at nakarises, handa po sila, mga kababayan, na dinggin. Ganyan po talaga eh. Kailangan po nila magdoble kayod. Hindi po ba overtime? Doble kayod po sila. Kasi po, napakarami po kasi sa kanila sangkot umano sa malawakang massive corruption. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya kailangan po nila magdoble kayod. Pakinggan po natin si Luis Tro dito po sa interview po sa kanya, mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin. Kasama, okay lang. Okay lang, di ba? Sino bang Ma'am, yung pong inyong calendar, meron kayong break ngayon pong Semana Santa. It's happening on March 20. Ang balik po ninyo ay May 4 na. And then, That's correct. Apo, and then hanggang June 5 po iyan. Opo, Yes. opo. And then, pagbalik nga po ninyo, ito na po ata yung SONA ni Presidente Marcos. Kapag ho nagkaroon kayo ng hearing na actual na, dito po sa mga pinag-usapan natin, bank statement, etc. Yan, ma'am, gaano kalaking oras ang ibibigay ng Kongreso dyan, ng komite? Yan ba'y araw-araw, Lunes hanggang Biyernes? Paano ho kaya yan? Kasi nga, kung alam niyo ho yun, kapag sinimulan po yung ating pag-usisa at panonood dito, yung pong usapin po ng kumbaga walang break. Oo, tuloy-tuloy. Paano po? Well, Madam Ted, ganito, no? Because of the high significance, the importance, at most importance of this impeachment proceeding, I am really inclined to hear the impeachment case as fast as we can without compromising due process and without compromising the substance of the evidence. No? So, yes, I understand. Beginning on March 18, naka-recess na kami and we will be resuming on May 4. But at this point in time, I am inclined to continue with the hearing even during recess. I know this is outside already the definition of session day as per resolution of the Supreme Court dated January 28, no? But considering that the intention is to expedite so as to satisfy the waiting Filipino people about the result of this impeachment, no? Ganon. I think we will be upheld by the Supreme Court on that point. So, we intend to hold hearings on April, May, and perhaps June, 2 to 3 months, no? I went over the grounds, notwithstanding the fact na dalawa ang complaint. They can be summarized actually into 6 counts. That includes the threat, the confidential fund in OVP, confidential fund in DepEd, the bribery or the payola in DepEd, and then we also have the the SALN in relation to the affidavit of Ramil Madriaga, Wow. and 6 is destabilization plot, which is to me is a totality. The way it was drafted in the complaint. This pertains to the totality of all the actions committed by the Vice President, allegedly. Okay. So ma'am, after Holy Week, kahit na po naka-break kayo, pwede kayo magpatawag, pero yan ho bang schedule na iyan ay dapat nyo na munang ma-resolve sa Committee on Justice before kayo mag-break ngayon para on record na pinagbotohan nyo yan? No, it will be done by way of a meeting only. So long as the
the justice, of course, I cannot proceed without without the quorum, no? Oo. So, ang importante lang ay merong conformity, not necessarily a Okay. vote, ang mga members with regards to their availability on Opo. the dates that I will be proposing for the hearing. Okay. Ilan ho ba ang actual na miyembro po, voting members ng Committee on Justice? What I remember, Manong Ted, is I'm the 40th. That is the regular members, no? But I'm not allowed to vote. So the members that are allowed to vote are only 39. Okay? So, but if you're asking about total members, we are 40. That's what I understand. Paapat na po ako. And then let us remember that the ex officio members, they are 15, I believe, have the right to participate and vote. Not only in Justice Committee, but in all committees. Okay. That explains kung bakit ang boto kahapon is 54. 54-1. No? Okay, opo. May ang mga ex-officio members, if they have no opportunity to participate, they're actually allowed to deputize non-member and non-ex-officio members. That is why, pag tinignan mo yung mga present kahapon during the voting, may makikita kang hindi member ng Justice Committee, hindi rin ex-officio member, but they are equipped with the necessary deputization letter from an ex-officio member. Okay. Pag sinabi natin Manong Ted na ex-officio member, we are referring to the House leaders from the House Speaker down to the majority leaders, the DML, Deputy Majority Leaders. Okay. So, ma'am, doon po sa regular na mga miyembro, doon ka lang mahahango ng iyong quorum. No. The ex-officio members are allowed to attend and allowed to vote. And for the purposes of determining the quorum and even determining the majority and determining the number of votes, kasama sila sa bilang. So, let's simplify it. So, paano yan, ma'am? Kung during divcation po ninyo, paano yan? Ilan ang quorum mo, kumbaga? Ilan po ang iyong quorum? Well, as regular members, yun na kaagad ang aming initial consideration that we are 39, no? Oo. Pero kung dadating sila, let us say for example, may dadating na 11 na ex-officio. So that makes the Justice Committee participants a total of 50. Kung dadating silang lahat, that will be 1/2 plus 1. That is 26. That is our quorum. Ay, no. I'm sorry. The quorum is only 1/5 under the rules. 1/5 lang. Yes, 1/5 only. Okay. So, That's under the rules of impeachment, no? 1/5 lang, ma'am. So, Yes. ilan lang ang kailangan mong warm bodies kung sakasakali para para walang question sa quorum? So if it will be, let us say, 40 na lang, or 39, or 50, yung 50 example natin kanina. Oo. For purposes of quorum, 1/5 is 10, right? Okay. 10. Okay. Tapos, if we will be voting, for example, on sufficiency in form and substance, ang sabi sa rules, majority of the present members so long as there is a quorum. So, kung 10 yan, for purposes of determination of form and substance, 6 will be enough because that Okay. is the majority of 10 and there is a quorum. Ma'am, yung pong inyong calendar, meron kayong Yan po mga tambay, ang mga buhaya at nakinabang po sa pera ng taong bayan di umano ay talaga pong doble kayod na po sila. Nakita niyo po, wala po silang pakialam sa trilyon at daan-daang bilyon. Palibasa sila po ang itinuturo ng mga Marines. Hindi po ba mga kababayan? At gagawin po talaga nila yan dahil survivor po yan eh. Pagka po na-impeach nila ang Vice President, lahat po sila ay malaya. Malayang-malaya po sila sa mga pinagagawa nilang pagnanakaw sa taong bayan. Sa pag-ubos po ng pera ng bayan. Malayang-malaya po sila. Pagka po napabagsak nila ang Vice President. Absuelto po silang lahat, tiyo umano. At ganito po sila kasaya. Pagka po ang Vice President ay na-impeach nila, ganito po sila kasaya, mga kababayan. Masayang-masaya po sila. Ganito po.
Yan. Ganyan po sila kasaya. Pagka na-impeach po nila ang Vice President, happy po. Wala pong problema. Lusot na lusot po sila sa korupsyon. At pati po sa 8 million na utang, lusot mga kababayan. Lulusot sa lahat, pati sa utang. Masayang masaya po ang mga buhaya sa ating bansa, mga kababayan. Pagka po sila'y nagtagumpay. Hindi po ba lulusot ang kasalanan na ginawa po nilang pagnanakaw at masayang masaya po sila. Hindi po ba? At sana po hindi magtagumpay ang masasama at mga demonyo sa pera ng taong bayan. Dahil mga sangkot po sila. Lalo-lalo po itong pinangalanan ng Marines. Mga kababayan, ayan po, mga pinangalanan po ng Marines na sangkot po sa anomalya ng flood control, lalong-lalo po sa Maleta. Hindi po ba nangunguna po dyan si Abante? Mga kababayan, si Abante, si Adyong, si Alvarez, si Ang, Jojo, si Baronda, si Barber, si Bernos, si Brosas, si Castro, si Chua, si Dalipe, De Lima, Fernandez, Garin, Janet, si Konghun, Luistro, Jerbil, Manuel, si Marcos, si Ortega, si Paduano, si Kimbo, si Romualdez, si Suarez, at si Tulfo! Mga kababayan, yan po ang mga sangkot. Doon po sa sinasabing male-maleta. At siyempre po mga kababayan, ito naman po yung pumirma doon sa sinasabing pong complaint ng sufficient in substance para po ituloy nila ang impeachment na sinasabi. Ayan po mga kababayan, napakarami po yan. Yan, 54 po yan mga tambay. 54 ang pumirma. Bali 55, kasama na po si Suntay, mga kababayan. I think, pati po yata si Suntay ay sumang-ayo na rin. Nakita nyo po karami niyan, mga kababayan. Yang mga congressman na yan, na kailangan po nilang i-save ang kanila pong mga sarili para po ang kanila pong mga mali-maleta ay hindi na po maibalik sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya po magdodoble kayod po sila. Kahit po nakabreak sila, Semana Santa ay po pwede po nilang gawin. Mga kababayan, pabibilisin po nila. Dahil nga po, yan po ang sasalba sa kanilang political career. At syempre, sa isang damukal na ninakaw nila sa taong bayan, mali-maleta, maaabsuelto po sila dyan. Uulit-ulitin natin, maaabsuelto po silang lahat pagka po napabagsak nila ang isang Vice President Sara Duterte. Kahit po walang matibay na ebidensya, gagawin po nila yan sa Kongreso. Mga kababayan, gagawin po nila dahil sa dami po na sangkot sa korupsyon. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung pinaka-head nila dyan. Hindi ba, Luistro? Napakarami mo ring karga-karga. May issue ka ng maleta, may issue ka ng flood control, may issue ka pa ng hindi pagbabayad ng utang, may issue ka pa sa cat's eye. Napakarami yung issue. Kayong mga demonyo kayo, Dio mano. Pahirap kayo sa bansa. Kayo ang nagpapahirap sa taong bayan. Kayo pala ang salot. Salot pala kayo sa Pilipinas. Di umano. Kasama nyo ang makakaliwang grupo, pati ang mga bayarang mainstream media at isang damukal na walang dignidad na mga trolls. Hindi po ba mga kababayan? Kaya po tayo ay umaasa at nananalangin na ang mga demonyong ito ay hindi po maghari at magtagumpay, mga kababayan. Dahil sobrang pahirap na po ang ginagawa po sa ating mga Pilipino, kasama po ang mga OFW, dahil wala naman pong ginawang serbisyo ang mga hayop na ito. Ang ginawa lang po ng mga hayop na ito, mamulitika at magnakaw di umano sa pera ng taong bayan. Diyan lang po tayo dinala ng mag-aapat na taon na, mga kababayan. Kaya po tayo po ay sama-sama po tayong manalangin na hindi po magtagumpay ang mga hayop na ito, mga kababayan. At isama po natin sa ating mga panalangin ang ating buong sambayanan,
at ang pamilya Duterte at siyempre po ang ating mga soldiers at ex-marine na tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan at magtagumpay po ang kabutihan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo at ang ating Vice President ay mailayo sa pang-araw-araw at mailigtas sa kapahamakan. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At syempre po, thank you rin po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Maraming salamat po sa inyo sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa patuloy po nagsusubscribes. Mabuhay po kayo. At thank you rin po mga kababayan sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Chidorek, si Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat mga kabayan. Paalam, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!